I wanted you. You have been my greatest inspiration. You have been the greatest love of my life. In my life, no one loved me like you did. You even gave your life for me. My greatest inspiration. You have been the greatest love of my life. Jesus, you're all I need. You're my Lord, my Savior, my friend. Oh, Jesus, you're all I need in my life. You're all I need. Now that I have you, I have everything I need. You're more than enough, more than enough, my Lord. Jesus, you're all I need. You're my Lord, my Savior, my friend. Oh, Jesus, you're all I need in my life. Jesus, you're all I need. You're my Lord, my Savior, my friend. Oh, Jesus, you're all I need in my life, in my life, in my life. Lord, you're all I need. You're all I need, my Lord. You are wonderful, for while everyone watches, you store up blessings for those who honor and trust you. I will praise you, Lord. Once I was broken, now you made me whole. Not on what I did, but on
It's no longer I that lives, but Christ lives in me. Now I live by your grace, your grace alone. May they see you in me, for I live because of you, because of you. Thank you, Lord, for your grace. Once I was broken, now you made me whole. Not on what I did, but on what you have done for me. I thank you, my Father. I live by your grace, your grace alone. It's no longer I that lives, but Christ lives in me. Now I live by your grace, your grace alone. May they see you in me, for I live because of you. Thank you, Lord, for your grace. I live by your grace. I live by your grace. Oh Lord my God, you deserve to be honored. Glory and power belongs to you, because you created all things, and I will come to worship you. The God of all creation, you alone are my salvation. Everything came into existence and was created because of your way. Good evening po, brothers and sisters na ngayon po ay nakaabang para po makinig ng ating gawain, ng ating Bible study. Kaya sa oras po ito, tayo po ay dadako sa ating pasisimulan po natin yung ating gawain sa pamamagitan po ng panalangin. Sige po, bago po tayo manalangin, meron pong mensahe dito sa Colossians 3:23. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang
sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Tayo po ay mag-aalay ng panalangin sa ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Panginoon, na po sa lahat, kami pinagpupulit nagpapasalamat sa gabing ito, sa muli pong pagkakataon na binigay sa amin para makapag-aral po kami ng inyong banal na salita. At naniniwala po kami, Lord, na sa mga sandaling ito, kasama po namin kayo sa aming pagtitipon. At muli po, Lord, dinadalangin po namin sa inyong Panginoon ang aming mga kapatiran. Unang-una po, ang aming si Pastor Alex, yung namumuno sa community, mga elders, ganoon din po, Lord, yung mga minister, mga manggagawa natin, ganoon din po yung ating mga covenant member, ang ating po mga sa iba't ibang lugar na gawain po natin nakikinig. Sa oras pong ito, Panginoon, hinihiling po namin sa inyo na igawad po sa amin ang inyong bendisyon, Lord. Hinihiling po namin sa inyo, Panginoon, sa lahat ng tatayo sa gabing ito, alam po namin, Lord, na kayo po ang magbibigay ng buhay, magbibigay ng kapangyarihan ng mga salita na mamumutawi sa aming mga labit. Lalo na po, Lord, sa aming pastor na gagamitin po ninyo sa gabing ito. At ganoon din po, Lord, yung pong aming mga kapatid na maglilid sa amin sa awitin, hinihiling po namin sa inyo, Panginoon, na pangunahan kaming lahat, na alam po namin, Lord, na katulad nga po ng aming binasa, na kapag kayo po ang aming itinaas, Panginoon, alam po namin na walang ibang maluluwalhati kundi po kayo. Salamat po, Lord, at alam namin, naniniwala po kami na ngayon, sa sandaling ito, Panginoon, lahat ng aming mga panalangin, ito po ay magkakaroon ng katugunan. At alam po namin, Lord, na sa gabing ito, kasama ng aming mga kapatid na ngayon po ay makikinig na inyong gawain ng salita na manggagaling po sa inyo. Alam po namin, Lord, na lahat po kami ay tatanggap ng pagkapala na nanggagaling po sa inyo. At naniniwala po kami na ngayon pa lang, salamat po sa katagumpayan ng aming Bible study na magaganap po sa gabing ito at sa answer prayer na aming pong tinanggap sa mga sandaling ito. Maraming po salamat. Ang lahat po ng ito, hinihiling po namin sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ng Panginoon. Sige, tatawagin na po natin yung ating mga kapatid na para pangunahan po tayo sa ating mga awitin. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Good evening, Jesus! Ayan, dahil gabi na po, batiin natin si Lord ng good evening, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah! Magandang gabi sa inyo lahat, mga kapatid. Amen. Tayo po ngayon ay awit na sa Panginoon, kaya yung mga nakaupo ngayon sa kanilang mga tahanan, tayo po tayo at sumabay po kayo sa ating pagsamba ngayong oras na to sa Panginoon. Hallelujah! Sige po, awit tayo sa Panginoon. Hallelujah! There is joy in the presence of the Lord. Amen. Woo. There is joy in the presence of my Lord. There is joy in the presence of my Lord. My Lord, there is joy in the presence of my Master. There is joy in the presence of my Lord. There is peace in the presence of my Lord. There is peace in the presence of my Lord. My Lord, there is peace in the presence of my Master. There is peace in the presence of my Lord. There is love. There is love in the presence of my Lord. There is love in the presence of my Lord. My Lord, there is love in the presence of my Master. There is love in the presence of my Lord. Living in the presence of the Lord is joy, joy. Living in the presence of the Lord is peace, peace. Living in the presence of the Lord is love. Oh, living in the presence of the Lord is love. Living in the presence of the Lord is joy. Living in the presence of the Lord is peace. Hallelujah.
do good. Live in the land and be saved. Delight yourself in the Lord. He will give the desires of your heart. Trust in the Lord and do good. Live in the land and be saved. Delight yourself in the Lord. He will give the desires of your heart. Hallelujah. Hallelujah. The Savior of my soul. Hallelujah. I am blessed by the Lord. Hallelujah. Jehovah Shammah, God is there for me. Commit yourself to Him. Commit yourself to Him. Be still before the Lord. Wait patiently for Him, and you will be surely blessed. Hallelujah. The Savior of my soul. Hallelujah. I am blessed by the Lord. Hallelujah. Jehovah Shammah. Hallelujah. Hallelujah. The Savior of my soul. Hallelujah. I am blessed by the Lord. Hallelujah. Jehovah Shammah, God is there for me. God is there for me. God is there for me. Woo. Thank you, Lord. Thank you. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Let's continue to worship the Lord. Hallelujah. Tandaan po natin, even though the mountains be shaken and the hills be removed, He is still our covenant-keeping God. Hallelujah. Though the mountains be shaken and the hills be removed, yet my unfailing love for you will not be shaken, nor my covenant of peace be removed. Though the mountains be shaken and the hills be removed, yet my unfailing love for you will not be shaken, nor my covenant of peace be removed, says the Lord. Who is like the Lord? There is none like you. Nothing can compare with you.
sick in holiness, doing wonders, awesome in glory. For there is none like you. Who is like the Lord? There is none like you. Nothing can compare with you. For there is none like you. Who is like the Lord? There is none like you. Nothing can compare with you. For there is none like you. For there is none. There is none. For there is none like you. Hallelujah, hallelujah, thank you, Jesus. There is none like you, my Lord. You are amazing, my God. You are amazing, my Lord. For there is none like you. There is none like you, my Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yan. Dali lang. Ayan na, meron na. Hallelujah. Again, good evening sa Comfy family. Alam kong kayo'y nasa mabuting kalagayan sapagkat tayong lahat ay nasa kamay ni Lord. Ano, ha? Sa ating pagpapatuloy nung ating kingdom living dito sa Beatitudes, nandito na tayo sa pampito, ano ha? Ano ba yung pampito? Pero gunitain ko sa inyo yung 1 hanggang 6 na ating natapos na. Yung una, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Itong pampito, yung blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God.
So, yung pampito ngayon ang ating tatalakayin. Again, manalangin muli tayo para sa ating pag-aaral na si Lord ang mangunguna sa ating lahat at ang patnubay ng banal na Espiritu Santo. Let us pray. Hallelujah, hallelujah. Lord, again, lahat po ng papuri, parangal sa iyo po lamang. Salamat po sa privilege na kami magamit po ninyo sa paghahayag ng salita ng Diyos at ang mga awitin na magbibigay ng papuri at parangal sa inyo. Itinataas ko po sa inyo itong aralin sa gabing ito na kayo po ang mangunguna sa akin at sa aking katuwang na manggagawa para ipaabot ang mabuting balita sa lahat ng tao na makakapakinig ngayon, especially sa ating Comfy family at yung mga kapatiran na nasa ibang bansa na extension ng Comfy family. Again, ang fullness of anointing be upon us, upon me, Lord, at ang mga mamumutawi sa aking labi, yun po ang inyong ninanasang maipaabot sa aming lahat sa gabing ito. Again, all honor and glory is yours. May the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, our rock, our redeemer, our Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Again, yung ating paksa sa kingdom living, tayo nandito sa lupa pero ang ating pamumuhay ay nasa kaharian ng Diyos dito sa lupa. Itong blessed are the peacemaker, for they shall be called sons of God. Ang sabi ng mga ibang mangangaral, medyo nahirapan sila sa Beatitudes na to. Ako man, bagamat lagi ko na itong naririnig at narinig ko na rin ang mga pagtuturo, pero ang salita ng Diyos ay laging laging fresh. Kaya sa gabing ito, meron akong salita na acronym na magmumula dito na tungkol sa ikapitong Beatitudes. Yung salitang Muse. Ayan, may acronym ako sa Muse tonight. So, yan yung nireveal ni Lord dito sa araling ito. Ang alam ko, pagka Muse, yung mga nasa basketball, may Muse, Pero yan yung noun. Pero gagamitin ko yung verb ng Muse. Di ba yung noun ng Muse is the source of an artist's interpretation or inspiration rather. So yan yung noun. Pero yung verb ng Muse, it is to think deeply about a subject or question over a period of time. Ayan. Kaya nga itong beatitude na to na blessed are the peacemaker, for they shall be called sons of God. Yung salitang Muse, to think deeply about a subject or a question over a period of time. Kaya sabi ko nga sa inyo, ang salita ng Diyos ay laging fresh. Meron siyang fresh revelation, hango rin naman sa salita ng Diyos, at merong illumination na ang Holy Spirit nang nagbibigay ng understanding, at meron namang inspiration, the written Word of God that we receive and we share to others. Ayan, Kaya yung Muse ang aking nakuhang acronym. Una, yung M ay misconception. Ayan. Ano-ano ba yung misconception dito sa peacemaker? Una, hindi ito peace lovers. Hindi rin ito peace, hope,
hopers, yung nag-hope ka. Hindi rin ito peace wishers. At hindi rin ito peace talkers. Ayan. So, meron kasing mga misconception regarding sa kingdom living na tayong mga Kristiyano ay peacemakers. So, iba yung peace lovers, iba yung peace dreamers, iba yung peace wishers, iba yung peace hopers, nag-hope. Pero hindi yon ang ibig sabihin ng peacemakers. At yung M kasi misconception and misunderstanding. So ilalagay natin sa tamang pangunawa. Kaya yung nga, understanding the meaning of peacemakers, yung U. Pero dito muna tayo sa M. So ito ring peacemakers ay hindi ito absence of conflict. Hindi ito absence of conflict. Narinig nyo na ba yung salitang ano? Huwag natin ma-confuse itong peacemakers dun sa pacifism. Narinig nyo na ba yung salitang pacifism? Yung P-A-C-I-F-I-S-M. Huwag natin i-confuse ito kasi may misunderstanding. Ang ibig sabihin kasi ng pacifism ay it is a belief na lahat ng violence, lahat ng mga troubles, especially nga yung mga gera, yan ay unjustifiable circumstances. So, ibig sabihin, yung pacifism ay wag natin i-confuse sa peacemakers. Kasi ang belief ng pacifism ay lahat ng mga violence na nagaganap sa ating mundong ginagalawan, yung doctrine nila ay lahat ng violence ay unjustifiable. Kumbaga, no excuse. So, yan yung kanilang belief. So, wag nating i-confuse itong peacemakers sa pacifism. At ang peacemakers din, hindi ito yung absence of truth. So, wag nating i-confuse sa pacifism. Ito rin yung, hindi rin ito yung avoidance of strife. Kasi, nagaganap to eh. Minsan hindi natin namamalayan, for the sake of peace, akala mo peacemaker ka bilang Kristiyano, i-avoid mo na yung strife. Ano ba ang ibig sabihin ng strife? Ang ibig sabihin ng strife ay disagreement. Another word sa strife ay conflict. So ang gagawin ng iba, ang akala nila peacemakers sila, they will run away dun sa situation kasi conflict na hoping na ito'y matatapos din. Pero kung tutusin, kapag para bagang takbo ka ng takbo, pagka merong disagreement, parang i-ignore mo na lang, tatakbuhan mo na lang. Ang akala mo, sasabihin mo, di bali, lilipas din yan. Ang totoo nun, dinidelay mo lang yung inevitability. Kumbaga, inevitable. Kumbaga, dinidelay mo lang yung mangyayari. So, hindi ito yung peacemaker. So, anong ibig sabihin nun? So, meron pa mamaraan kasi. Kesa naman, sasabihin mo, peace lover ka. Ayoko ng gulo kasi. Hayaan mo na lang siya. Di ba? Minsan, nagiging, ako rin naman, nasusuong dito. Pero ang command, hindi peace lovers, hindi peace hopers, hindi peace wishers, o hindi peace dreamers. Hindi yun eh. Peace makers. Dahil ayaw mo ng strife, avoid mo lang. Ay, hindi ako sasali dyan. Kung tinignan mo, parang seems right. Pero hindi ito yun eh. At hindi rin ito yung yung appeasement, kumbaga, para bagang for the sake of peace, para ipacify mo, para bagang magko-compromise ka,
sabihin mo, hindi, ano ba yung ating pagkakasunduan? O, yun, akala nila, peacemaker sila noon, yung appeasement. Pero, hindi naman yun ang sinasabi. So, hindi ito absence of conflict, hindi ito avoidance of strife, hindi ito appeasement of disagreeing parties, hindi rin ito, minsan, nasusuong din, halimbawa ako o marami sa atin. Tignan nyo lang, self-examination, yung bang accommodation of issues. Para walang gulo, i-accommodate mo na lang. Hayaan mo na kung ano yung gusto niya. Baka naman magiging maganda ang resulta. So, yun, ang akala ng mga iba, yun yung peacemakers. So, hindi ito yun, mga kapatid, ha? So, misconception yun, tsaka misunderstanding, ha? Yung mga nabanggit ko, mahalaga yan. O ngayon, yung sa Muse, yung letter U. Ayan. So now, punta na tayo dito sa understanding the true meaning of peacemakers. Ayan. So, sa Muse nga kaninang madaling araw kasi, siguro mga 3:30, ano ha? At bumaba nga ako ng mga alas 6, nakita ko nga isang brother natin na katuwang din natin na magbabahagi mamayang konti. At yung nasabi ko sa inyo nung linggo, meron tayong, yung voice, ano ba to, Beb? Voice to God? Voice for God? Okay. Voice for God. Ito yung kanilang mga magulang. Pero, mamaya ng konti. Dito na muna tayo sa letter U. Kasi yung Muse, parang, wala, natutulog ako, tas ginising ako. Siyempre, ganun talaga pagka may edad na daw, maagang magising, maagang matulog. Siyempre, yung ating gawain, priority natin, pagbangon, yung salitang Muse. Kaya, misconception and misunderstanding about the peacemakers. Ngayon naman yung understanding the true meaning of peacemakers. Itong peacemakers ay compound word. Ayan. Pag sinabi natin compound word, dalawang salita na pinagsama. Yung isa, peace. Yung isa, maker. O, compound word to, peace tsaka maker. So, pag-usapan natin sandali. So, it is a compound word. Peacemaker. So, yung peace, alam naman natin sa Hebrew, yan ay shalom. Ayan. So, pag narinig natin yung sa Hebrew, ang ibig sabihin ng peace, shalom. At ang shalom ay a greetings or departing word. Ayan. So, sa Hebrew, parang sa greeting and departing word. Parang sa madaling pangunawa, para bagang hello, tapos goodbye. Diba? Yan ang sa Hebrew na meaning niya, para bagang, diba, peace be with you. Kumbaga, binati mo siya, greetings. Tapos, pag aalis naman, peace be with you. So, yun ang pagkakagamit ng salitang shalom. At itong shalom, sa Hebrew, yung una, yun yung Hebrew word ng peace is shalom. Sa Hebrew. Pero ang mga Hudyo, sa aking pag-aaral, salamat sa Diyos, pagka ang Hudyo nagsalita ng shalom, ang ibig sabihin niyan, they were wishing on another person or group of people, the full presence, peace, and prosperity of all the blessedness of God. Imagine, kapag sinabi mo pa lang, di ba, nung unang panahon, nung tayo'y maliliit pa, di ba, ang ating batian, di ba, peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Napaka, ano pala nito?
yung nasasaklawan pala nito. Pagka sa mga Hudyo pala, pag nagsalita ng peace, full presence, full prosperity, full peace, nung all blessedness of God. Kaya compound word ito. Alam nyo ba na meron ding aaronic, yung kay Aaron, benediction. Alam nyo ba kung saan matatagpuan yan? Pero gusto kong awitin ito. Ayan na. Awitin ito. Ng aking mga kapatid. Ayan. Dadaan sila sa harapan ko, okay lang yan. Oo, galing eh. Ayos ba tayo mga kapatid? Okay. So, itong peace din, shalom, di ba, para bang encompassing eh. Di ba, kumbaga, ang laki pala na nasasaklaw nito pag sinabi mong peace. So, ito yung benediction sa Numbers chapter 6, 24 to 26. Aaronic benediction. Pakinggan nyo. The Lord bless you and keep you. The Lord lift His countenance upon you and give you peace, and give you peace. The Lord bless you and keep you. The Lord lift His countenance upon you and give you peace, and give you peace. The Lord makes His face to shine upon you and be gracious unto you. Be gracious. The Lord be gracious, gracious unto you. Amen. 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 Glory to God, glory to God. Yan yung benediction, Aaronic benediction regarding the word peace na napakayaman. Kaya pag sinabi natin na tayo'y peacemakers, yung salitang make, ito yung action word. Meron itong gagawin. Ito'y active, hindi ito passive. Ang Greek meaning ng make. So yung peace, pinagduktong, i-compound word, yung maker, you pursue, you have to seek yung peace na to, and you have to give. Kumbaga, ibine-bless mo yung mga tao. Ganitong kahalaga yun. It is a divine work na entrusted sa mga sons of God. Imagine. Mamayang konti, pag-usapan natin sa Muse yung S. Yung S kasi, sons of God. Ano ba ibig sabihin nito? So, ganito kayaman itong peace na to. The Lord, pag sinabi mong peace, the Lord bless you. Pag sinabi mong peace, the Lord protect you. Pag sinabi mong peace, the Lord makes His face shine upon you. Meaning to say, para bagang the face of the Lord will shine on you. So, parang yung radiance, yung glow, ang para bagang sinasabi mo doon sa mga
ginagawaran mo ng peace. Napakayaman nito. So, sabi, the Lord bless you and protect you. The Lord make His face shine on you and be gracious unto you. Ano ba yung ibig sabihin yan? The favor of the Lord be upon you. Biro mo, favor of man. Man lang yun, tao. Pero thank you Lord na rin. Dahil marami tayong natatanggap sa pagpapala ni Lord na ginagamit niya yung mga tao. Pero dito, the grace of the Lord be upon you. Pag sinabi mong peace, hindi lang yun. Yun na nga. And be gracious to you. The Lord look with favor. May grace na, may favor on you. At bibigyan kanya ng kapayapaan. So yun yung napakayaman na pagpapala dito sa salitang peace. Ano ha? So again, yung maker, to do, to make, it mandates an action, initiative, never passive. Meron akong nakuhang quotation kay William Barclay. Ito ang sabi niya. Peacemakers are people who produce right relationship in every sphere of life. Peacemakers are people who produce right relationships in every sphere of life. Yan ang sabi, quotation ni William Barclay. Hindi lang yon. Itong peace ay God is the author of peace. Siya ang author ng peace. Naalala niyo yung messianic prediction sa Isaiah 9:6? For unto us a child is born, a child is given, and the government will be under his shoulder. He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace. So the author is God Himself. The messianic prophecy or prediction na naganap. Hindi lang yon. Kung maaalala nyo, sa Luke chapter 2 verse 14, nung ipinanganak si Jesus Christ, the birth of Jesus Christ, ano sabi ng angels? Ang announce niya, Glory to God in the highest heaven and peace on earth. Oh, si Jesus Christ nung ipinanganak, yung angels, they declare sa kanyang birth itong peace, sa author of peace. Hindi lang yon. Kung maaalala nyo rin, yung aakyat si Lord para mapadala yung mga disciples are troubled sa John 14:27. Naalala nyo yan? Yung ang tawag nga dito ay last will and testament. Kumbaga, last will and testament. Sabi rito ni Lord sa John 14:27. Peace I leave with you. My peace I give to you. I do not give to you as the world gives. Your heart must not be troubled or fearful. So ang author ng peace si Lord. At hindi lang yun. O ito yung last will and testament niya. Di ba, namatay si Lord para sa ating kasalanan. Tapos, nabuhay siya, nag-resurrect. Noong unang-unang pagpapakita doon sa mga disciples, sa Luke 24:36, ano sabi niya? Peace be with you. Doon sa pagkatapos ng resurrection. Kaya, napakayaman itong peacemakers, mga kapatid, yung understanding the true meaning of peacemakers. O ngayon, meron tayo yung nasabi ko sa inyong mga tatay na noong voice
Voice for God. Isa siya dito sa tatay at magbabahagi siya ng tungkol dito rin sa kapayapaan. Tawagin ko si Minister Jerry. Purihin po ang Panginoon sa gabing ito at binigyan po muli ng pagkakataon na magamit ng ating Panginoon. Bago po ako magsimula, magandang gabi po sa inyong lahat, sa news, North, East, West, and South, at lahat po ng mga outreaches natin. Nagpapasalamat ako kay Lord sa sandaling ito. Nung ating panahon po ngayon ay nasa tinatawag na pandemic, nung tinatawag na COVID-19. Ano po ito? Seryoso to mga kapatid. Actually, halos buong mundo, ang mga namatay na ay ang cases ng COVID nasa 3 million na. Ang mga namamatay, 100,000 na rin po. Mga kapatid, sa Pilipinas ngayon 10,000 mahigit. Ang namatay 600 plus. Tapos, kung titignan po natin ng kapaligiran natin, malulungkot ka sa mga nangyayari. Nano ng fear, minsan hindi mo makita nung kaligayahan sa kabila ng kalungkutan, hindi mo makita nung liwanag sa kabila ng kadiliman. Pero salamat na lang po sa salita ng Diyos. Nung binabanggit mo ni Pastor Alex tungkol sa kapayapaan, di ba? Sabi nga po sa Philippians 4:6, don't worry about anything, but in all your prayers, ask God for what you need. Always asking Him with a thankful heart. Doon po sa verse 7, and God's peace, which is far beyond human understanding, will keep your hearts and minds safe in our union with Christ Jesus. Alam niyo mga kapatid, revelation yan. Salita ng Diyos yan. Truth yan. Pangako ng Diyos yan. Na pwede po natin panghawakan sa mga panahong ito. Alam po ninyo sa bahay namin nakaka-bless. Nung anak kong lalaki, si JJ po, naku, hindi marunong magluto yun. Ito pong COVID na, itong quarantine, nakapagluluto, ang sarap ng kanyang niluto. Pero sa kabila ng kalungkutan ng buhay yan, mga kapatid tapos yung bunso ko, lagi ko nasasabihin yun, anak, masarap kumain, pero alam nyo mga kapatid, ang laki na ng pinayat din. Pero hindi dahil sa gutom. Dito po sa atin sa Comfy, nako mga kapatid, siksik, liglig at umaapaw pa. The Lord has provided. Minsan manggagaling sa mga kapatiran natin ng blessing. Biglang tatawag na lang, salamat sa mga nagmamahal sa Panginoon, at sa mga nagkakaloob ng pagkain, ng inyong mga ikapo, mga love offering. Alam po ninyo mga kapatid, yan ang tinatawag na na God's peace, which is far beyond human understanding. Kung iisipin mo, hindi ka mag-iisip ng ganun Kaya salamat po sa salita ng Diyos. Sabi nga ni Pastor Alex kanina nung peace, He is the Prince of Peace, si Jesus Christ. Sa John 14:27, sabi roon, the peace is what I live with you. It is my own peace I give you. Mga kapatid, sabi roon, do not be afraid and upset. Nasa atin ang peace of God. Naalala ko ito sa Romans 5 verse 1. You have been put right with God through faith, through our Lord Jesus Christ. We have peace with God. Nagkaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos. Dati kaaway tayo ng Diyos. Dati malayo tayo sa Diyos. Dati iwalay tayo sa Diyos. Dati ang pinagagawa natin, hindi kalooban ng Diyos. Pero salamat na lang kay Kristo. Through faith, we have put right with God. We have peace with God. Si Kristo ang nagdala sa langit, sa Diyos, para tayo magkaroon ng kapayapaan sa Diyos. Dahil sa nagkaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos, tinanggap natin ang kapayapaan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus Christ. Kaya sa panahong ito, mga kapatid, nung sinatawag na the peace that passes all my understanding, talagang undescribable.
pero mararanasan natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Pag tumingin ka sa paligid, marami nga nalulungkot baski sa panood ng TV, di pa nangyari sa ABS-CBN. Pero may maganda pa rin gagawin ng Panginoon. Something good is going to happen. Ang ganda nga nung napain yung meaning ng peace ni Pastor Alex. Kaya naalala ko yung Hebenu Shalom Aleichem. Hebenu Shalom Aleichem. Hebenu Shalom Aleichem. Hebenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Ang ibig sabihin po niyan, pray for the peace of Jerusalem. Mga kapatid, ganun po talaga bumati ang mga Hebreo. Talagang lahat ng pabor ibibigay kasi yun po ang kapayapaan. Kaya muli ulitin ko, nung peace that passes all my understanding, talagang mahirap pong unawain yan. Pero pag nagtiwala tayo, sumunod tayo, nanalig tayo, pinanghawakan natin ang kanyang salita, miracles will follow. Sabi, walang himala, meron sa salita ng Diyos. In Jesus' name, amen. Tatawagin ko po yung mga tatay ng Voice for God. Ito po, ang tatay po ni Brother SJ, si Pastor Simple. Tingnan nyo po, ayan. Ang tatay naman po ni Brother EJ nung nagbe-beatbox, si Brother Arnold. Ayan. Tapos naman po, itong nasa likod ko, si Brother Louie, ang anak niya naman, si Brother David. Ako naman po, ang anak ko ay si JJ Orlina po. Aawit po kami. Hindi po kami papadihado for the glory of God. Thank you, Lord. Gandang gabi, mga kapatid. Para kay Lord po to. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Peace that I give to you is the peace that passes all understanding. The peace that I give to you, the world cannot see. My peace, says the Lord, is to see you loving one another. The peace that I give to you, the world cannot see. The peace that I give to you is the peace that passes all my understanding. The peace that I give to you, the world cannot see. My peace, says the Lord, is to see you loving one another. The peace that I give to you, the world cannot see. My peace, says the Lord, is to see you loving one another. The peace that I give to you, the world cannot see. I am saying, love one another, love one another, says the Lord, love one another. I lay down my life for you. Love one another, says the Lord.
love one another. I lay down my life. I lay down my life for you. Love one another, says the Lord. Love one another. Love one another, says the Lord. Love one another. Love one another, says the Lord. Love one another. Thank you, Lord. Praise the Lord. Parang gusto ko sumama kumanta eh. Alam, meron pa ba tayong isa dyan? Hallelujah. Alam ba ba pwede natin kantahin? Parang nainganyo ako sa mga tatay eh. Thank you, Lord. Pati, ano ba pangalan ng grupo? Pangalan ng grupo. Ako na lang. Yes Sige po. po, Kostumbre. Medyo naiba ngayon ha. Tsaka, Thank you, Lord. ako, ang ganda ng inyong kay Lord for the glory. Eh, wala pa kayo maisip eh. Gusto ko sanang sumama sa inyo dahil nainganyo ako sa inyo eh. Ano ba magandang kantahin tungkol sa peace? Meron pa ba kayong alam, mga kapatid? Nod? The peace of Christ. Okay. Okay ako to. Ay mga kapatid baka mamaya meron pa kayong kaaway o meron kayong magalit. Yung understanding the meaning of peacemakers, yung sabi ni Minister Jerry, yung kailangan magkaroon kayo ng peace with God and peace of God. Magkaiba yun mga kapatid kasi sa ating buhay, within ourselves, sa totoo nun, merong battle within ourselves. Yung human nature, tsaka yung ating spiritual nature. Laging magkaano yan sa Romans 7. May conflict lagi. Eh kung wala sa iyo yung Romans 5:1, which is justification, yung understanding the peacemakers, mahalaga yun eh. Yung peace with God. So, ikaw muna, ang tatanggapin mo si Jesus Christ through faith, maja-justify ka, yung peace of God, nagkaroon ka na ng peace with God. Yung peace of God, yung sinabi niya na sa Philippians 4:6-7. Mahalaga yun kasi yung peace with God is justification, peace of God is sanctification. Katambal nitong binanggit ni Minister Jerry sa Philippians 4:6-7, yung 1 Thessalonians 5:23, yung yung 5:23, isasanctify ka ni Lord. May the Lord God gives us peace. Ito yung 1 Thessalonians 5:23. May the God who gives us peace make you holy in every way, and keep your whole being, spirit, soul, and body free from every fault at the coming of our Lord Jesus Christ. And that is sanctification. So from being justified, you have peace with God through faith in Jesus Christ. Then, ang peace of God will be with you, and that is sanctification. You will grow in holiness. Baka tayo, alam mo, matagal ka nang kay Lord. Tapos, meron ka pang kaalitan. Love one another, mga kapatid, magpatawaran na. Mamayang konti, naalala nyo rito sa sa Matthew 5:23. Kung may naalala kang meron taong galit sa'yo, iwanan mo muna yung handog mo sa altar at makipag-peace ka sa kanya. O imagine, baka hanggang ngayon di pa ginagawa. So, gusto kong awitin ito eh. Let the peace of Christ
rule in your heart. Let the peace of Christ rule in your heart. In whatever you do, in words or in deed, do it all in the name of the Lord. Listen pa. Let the peace of Christ rule in your heart. Let the peace of Christ rule in your heart. In whatever you do, in words or in deeds, do it all in the name of the Lord. Giving thanks, to God through Christ our Lord. Giving thanks to God through Christ our Lord. Give Him thanks. Give Him thanks. Give Him thanks to God through Christ our Lord. Give Him thanks to God through Christ our Lord. To God through Christ our Lord. To God through Christ our Lord. Thank you, brothers. Hallelujah. Yung S, mga kapatid, yung sons of God, tsaka child of God. So, blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Doon sa ibang, sa Beatitudes, doon sa iba, children of God. Ano ang pagkakaiba ng child of God tsaka sons of God? Yung child of God is a statement of position in parang part of the family, children of God. Ang ginamit dito, sons of God. So, ang pagkakaiba niyan, yung isa statement ng position as part of the family of God. Yung sons of God, it is a statement of character that you are carrying the name, the reputation of the family of God. So, pag sinabing peacemakers ka, tayo, by the grace of God, naunawaan natin na may action dito, it is mandated, you have to do something. Hindi ito yung passive ka, hindi. Meron kang initiative, meron kang gagawin sa kapayapaan na galing kay Lord. So, yung S, sons of God, dala-dala natin yung family name, tayo'y Christian, tsaka yung reputation. So, it is a statement of our character and reputation. Kaya, sabihin natin, we are living in the kingdom of God as Christians, pero hindi naman be reminded na daladala natin ang family name. Tayo'y sons of God, yung reputation and character at stake. Kasi sabihin mo, I am a Christian, tapos meron ka namang hinanakit, sama ng loob, unforgiving spirit, ayaw mo na makipagkasundo. So yun yung sons of God. Yung E, napakahalaga nito. So muse, misconception na unawaan na natin, mali yung misconception. Yung true understanding of peace, naunawaan na natin. Yung sons of God, yung S, yung E.
every believer is a peacemaker. Tingnan natin doon sa 1 Corinthians chapter 7 verse 15 letter B. God has called you to peace. Doon sa Romans 12:18, if possible on your part, live in peace with everyone. So, ito ang news, yung you think deeply regarding the subject matter, or if you have any question, ako rin, ba't nilagay yung if possible? Para bagang, ano ba ang ibig sabihin niya? Para bang, ano ba sa Tagalog yung if possible? O sa ibang version daw, do everything possible on your part. Meaning to say, ikaw mag-i-initiate. Kung ikaw ay Kristiyano. So, wag mo nang isipin kung, siyempre, bawa, totoo naman, halimbawa, na nasaktan ka. Totoo naman na merong nasabing hindi tama sa iyo. Siyempre, minsan na chichismis o kung ano pa man, o merong nasabi. Kung halimbawa man na 90% o 98%, na sabihin na natin na talagang merong something na cause ng pain and hurt sa iyo. So, yung 2% or 5% man lamang, impossible, ano mo sa iyo, scrutinize mo yung sarili mo. Baka meron ka namang nagawa rin o nasabi, kahit na 2 o 1% o 5%. So, impossible. Pagpalagay mo noon, 90%, yung 10%, mag-examine ka rin kasi no one can see his own error eh. So, deliver me, O Lord, from hidden faults. Baka naman kasi meron ka ring mga nasabi, naasta, na kung ano pa man. So, tignan mo rin. Hindi mo kasi mababantayan din yung sarili mo. So, yung impossible, kahit na yung konting porsyento, magkaroon ka naman ng self-examination para kung ano man yung conflicts, disagreement, ay mailagay sa tama. Kasi doon tayo, every believer is called to peace. Tsaka, it is commanded, if possible, ikaw na. Ngayon, ang nakita kong mga ilang magandang pamamaraan dyan ay, una, kausapin mo muna si Lord. Yun na nga sabi ko na, Lord, baka meron din naman akong nagawa, ihingi ko rin ng tawad. Then, pag pinag-pray mo yun, kikilos si Lord eh. Pagkatapos ikaw mag-i-initiate. So, yun yung mga ilang hakbang. Ngayon, pwede mo rin kasi minsan, di ba, ina-avoid mo na. Ayaw mo nang kausapin. Pag nakita mo, parang lilihis ka. Dinidelay mo lang yun eh. How about yung confront with loving attitude and character na pwede mo naman sabihin na alam mo, nasaktan ako doon sa nasabi mo. Nasaktan ako doon sa kwan. So, di ba pagka dahan-dahan mo lang sasabihin nyo sa Proverbs, yung para hindi magkaroon ng, minsan kasi hindi mo rin makokontrol ang damdamin ng ibang tao pag kinonfront mo, pero minsan kasi hindi mo namamalayan, naduduwag ba dahil baka hindi mo na siya maging kaibigan, o ayaw mo nang sabihin na, kasi pag sinabi mong, uy, nasaktan mo ako, ganito eh. Pero pwede mga kapatid bibigyan ka naman ng leading courage ni Lord. Baka mamaya, hindi lang nagkaunawan, misunderstanding lang, tapos magiging magkaibigan pa kayo niyan. So, di ba naman, pagka sinabi mo naman yung totoo, parang kung meron mang correction, pero kapag mayabang o may matangos ang ilong, He will hate you for it. Pero kung yan ay na kay Lord, baka pasalamatan ka pa niyan at sabihin niya, ay, pasensya ka na kasi ganito, ganun. O di nag-reconcile pa. So every believer, kailangan yun. At dito rin sa panghuli, sa 2 Corinthians 5, dito sa 18:21, tayo mga kapatid ay
ambassadors for Christ. Tayo na-reconcile sa Diyos. So meron tayong tungkulin. Every believer kailangan bridge builder. Every believer ay ambassadors for Christ. I-reconcile natin ang mga tao sa Diyos. Let us reconcile people to the Lord. At tayo tungkulin natin yon. So, yun ang muse na pagpapala dito sa pampitong kingdom living sa Beatitudes na blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Magandang gabi, mga kapatid. Glory to God. Let us pray. Hallelujah. Again, Lord, lahat ng papuri, parangal sa iyo po lamang. Maraming salamat po sa mga salita mo na aming pagpapala at sa awat grasya, naunawaan at ipamumuhay. At kung meron mang mga nagkaroon ng sugat o nakasugat sa kapwa-tao, we will initiate, kami mangunguna para magkaroon ng reconciliation, para maganap itong pagiging peacemakers naming lahat. Again, Lord, sa aming pagtulog mamaya, mahimbing, at bukas, maagang paggising, at bukas, good morning, Jesus. In Jesus' name, amen. God bless us all. Thank you, Lord. Narito kami ngayon, Panginoon, nag-aalay ng awit ng pasasalamat sa iyo sa lahat ng panahon, anumang pagkakataon, itataas ang pangalan mo, Jesus.